bakit nagkautang-utang? Yan po ang tanong ni Senator Marcolita. Pinansin po ni Marcolita ang lumulubong utang ng ating bansa sa Marcos administration, pero wala po tayong nakitang mga ebidensya at patunay kung saan po ito ginagasta. Ang malinaw lang ay ginagasta nila ito sa kanilang personal na interest. Kagaya nitong ayuda na bilyon-bilyon ang napupunta. Yung impeachment kay BP Sara na bilyon-bilyon, di umano ang ginastos para mapirmahan ang impeachment. Wala po tayo nakikita mga major project. Kaya kung ikukumpara po natin, mga kababayan, sa nakaraang administration, di hamak naging doble na po yung utang ng Marcos administration. Nagkaroon pa ng bintahan ng shares and assets at nagbinta pa sila ng tuni-tuniladang ginto. Ngunit wala po tayo nakikita kung nasaan ito ginagamit. Lumulubo ang utang, pero walang transparency kung paano po nila ito ginagasta ang pera ng taong bayan. Binawasan pa yung pera ng PhilHealth, binawasan pa ang budget ng DepEd, at pati po yung modernization ng Armed Forces of the Philippines. Walang pandemic, wala namang pong napakalaking sahod na in-increase yung mga government workers at uniform. Pero bakit napakalaking pondo at saan napupunta? Para kay Congressman Marcolita, isa itong malaking katanungan. Senator Marcolita na pala, mga kababayan. Ano ba yung utang natin ngayon din? Nako! Nako! Utang-utang tayo ngayon, parang 16 Nako. trillion na yata. At mukhang lalaki Bakit para ngayon doon sa economic managers mo, wala ka man lang tinanggal kahit isa? Parang kinabukasan, na-retain lahat sila. O yun na tayo gusto ng business. Paano tanggalin yung mga economic managers, no? Mukhang kahati niya po yan, no? Sa mga nakukulimbat nilang pera ng taong bayan. Community. Sino ba? Sino ba talaga ang pinakikinggan mo? Business community lang? Paano yung lipunan sa kanyang kabuuan? Akala ko ba nagsalita na sila? Sa Akala katatapos ko na ba halalan, ginamit ano? mong Tama kayo. pamantayan, kaya nagkagani-ganito tayo eh. Sa katatapos na nahalalan nga. Akala natin 12-0 tayo eh. Ano? Pahiya sila eh. Kang ganito. Oo. Ganun pala eh. Kung inakala. Mangko, sino-sino ay nagkulang. 12-0, muntik na naging sila yung 0, no? Kung wala lang silang mero. Diba? Para sa mukhang- ganon, alam ng tao, kaya pala pinalitan si ganito. Ang sama ng kanyang performance. Performance, Record no? talagang wala eh, di ba? Mukhang... Saan mo ibinatay yung pagtanggal mo sa kanya at paano mo nalaman nung tanggalin mo, doon siya karapat-dapat? Mukhang Di ba? ano yan, Ayoko Kong? magbanggit ng pangalan eh. Paano mo nalaman na mula doon sa kanyang Mula sa kanyang dating posisyon Oo. na nilagay mo sa bago. paano mo nalaman na doon siya magtatagumpay? Yun ang tinatanong ko eh. Oo nga, no? Hindi naman kung inisip mo lang, parang ang nangyayari, teka muna, parang, ilagay muna natin, parang, ayoko yung 10. Wala nga po eh, kasi yung courtesy resignation na ito, hindi naman kasama po yung mga dikit sa kanya at yung mga sunod-sunuran sa kanya. Yung mga tinanggal, yun yung mga taong nakaalin sa mga Duterte, no? At yung mga matigas ang ulo ba? Lalo na kung palpak ang gustong gawin ni Marcos Sr., sila po yung nagkukontra. Yun, sigurado tatanggalin yan. Kagaya yung ginawa po kay Soljen Guevara, di ba? Pati na rin po kay Ched. No, sa Ched si De Vega. Yun, tinanggal din po kasi appointed pa po yan nung panahon ni President Duterte. Tentative na ganun eh. Ayoko yung Dapat parang decisive, trial no? and error eh. Oo. Basta't ang gusto ko, kung ako Oo. akin na yung mga report. Asan ba yung ganito? Dito ito. Dito. Tanggalin mo, dalhin mo. Ito, ayoko na ito. Ayan. Kasi kung underperformance ang problema, lalo na kung corruption ang problema. Ayan, sa Pero papuyan. wala naman yan eh. Oo. Either rin talagang hindi ka Hindi nakaganap nag-perform? sa tungkulin mo, o kaya nakitaan ka ng katiwalian. Ayan. O, sabay. Oo. O, nasan ang puwang para ikaw ilagay ko pa doon sa isa? Tama. Underperforming ka eh. Oo. O kaya may issue ka ng corruption. Pagkalagay ko ba doon sa isang posisyon, hindi ka na mangungurap? Alam mo yung mga kurakot niyan, kahit saan mo ilagay, mga kurakot pa rin yan. Nakapagtaka, hindi niya talaga tinanggal si Recto, no? Na daming kapalpakan ni Recto, no? Mga kababayan po natin. Kaso mukhang pareho po sila nakikinabang, eh. Sa totoo lang, no?
hindi po tayo magtaka kung bakit ganito na lang yung kabagsak yung resulta ng survey ni Marcos Jr. At ngayon, no, nagmamayabang pa na hindi naman daw po basihan itong survey at hindi lang po daw ito yung mga survey. Kasi alam mo, gagawa sila ng kanilang sariling survey at papalabasin na mataas ang trust and performance rating nitong si Marcos Jr. No, yung resulta ng eleksyon na nilampaso po sila sa Mindanao, nilampaso po sila ng men in uniform, nilampaso po sila ng mga OFW, nilampaso po sila sa ibang party po ng Luzon at Visayas, no, na malaking patunay na talagang wala silang tiwala sa endorso ni Marcos Jr. Kumbaga, limdak, walang kapanipaniwala na po yung kanyang endorsement. At hindi nga nila kayang pasukin yung area ng Mindanao dahil alam nila, no, na talagang tagilid po sila doon, no, at siguradong baka may mga hindi pa magandang mangyayari. And ang resultang ito, hindi pa nga ito totoo eh. Itong 32%, palagay ko hindi 32% na positive yung nakuha niya, kundi negative pa siguro kung magkakaroon lang ng talagang lehitimo at yung survey, no, na walang adjustment na nangyayari. Yung adjustment na ito, yung survey na ito, may totoo naman ito, pero kumbaga, yung survey talaga na yung mga tao talaga ang tatanungin, lalo na siguro pag sa area ng Mindanao, negative ratings. Kasi naalala ko nga, sa Bohol, nakakuha po ito ng negative na trust and performance rating si Marcos Jr. Kasi, paano kasi hindi mo bibigyan ng negative, no? Kahit itong mga kanyang courtesy resignation is drama lang eh. Diba? Paparesign, tapos hindi naman pala tatanggalin. Ibabalik na naman. Tapos ang tatanggalin lang, yung mga naninindigan, no? Bakit hindi mo na lang diretsahin? Tapos, saan pupunta yung pera ng taong bayan? No? Magkano lang ba yung subsidize sila sa bigas? Saan napunta yung billion-billion? Yung DPWH, napakalaki yung budget, mahigit 1 trillion. Ngayon, ang plano pala is bakbakin lang po yung EDSA. Wow! No? Dagdag problema, hindi po solusyon sa problema ang kanilang gagawin. Kaya saan na pupunta yung utang? Saan na pupunta yung mga pinagbintahan ng ginto? Kaya kaduda-duda. Kaya tama lang na yung bagong survey na lumalabas na ang gusto ng taong bayan ay magkaroon po ng transparency kung paano nilulustay ni Bongbong Marcos ang pera ng taong bayan. Kasi kung si BP Sara, no, ay paulit-ulit nilang iniimbestigahan, paulit-ulit nilang pinapahiya sa confidential fund. Dapat lahat ng confidential fund isa publiko nila eh. 'Di ba? Lahat na ginastos isa publiko nila eh para maging patas. Pero si BP Sara, nilalantad nila sa publiko, no, na wala namang sapat na ebidensya, pero yung sa kanila, no, tinatago nila at sila lang nakakalam kung paano nila gagastusin. So, nasaan yung napunta yung pera? Bakit nagkalubo-lubo yung utang ng ating bansa? Ito hinahanap ng tao. Kailangan seryoso tayo din, hindi... Pero kung ang pagbabatayan, Sen, ang hinahanap nyo po ay talagang performance, mukhang ako personal, masasabi ko wala nun. Mukhang Walang performance. lang dito ngayon. bakit ko in-announce yung wholesale reset ng bürokrasya? Kasi Sige, i-reset. mag-ano kayo, mag-sumiti kayo lahat ng Courtesy resignation. pagkatapos wala namang... Gusto ko yung record ng bawat isa para maging public. Tama. Para sa ganon, hatulan natin silang lahat. Ngayon, pag Yan. nahatulan mo ngayon, ba't mo nilagay doon? Akala ko ba ganito yun? Lahat tayong magbantayan. Well, Di ba? Yan, panuloko lang po yung reset na yan, mga kababayan po natin, no? Itong kanilang ginagawang tatanggalin daw. So, hindi naman totoo yan, mga kababayan po natin. At yung itong mga dikit sa kanya ay hindi niya naman tinanggal. No? Yung mga tao lang talaga na may mga paninindigan, yun na naman po yung tinanggal niya. And hindi niya pa matanggap na mababa yung survey niya. No, hindi niya matanggap na talagang ayaw na sa kanya ng taong bayan. And now, no, ang taong bayan na nawagan na mag-courtesy resign na po to. Si Marcos Jr., hindi daw po siya magre-resign kasi hindi daw po ang ugali niya ay tumatakbo sa problema. Siya nga po yung problema eh. Hindi niya nga tinatakbuhan. Ang problema dyan, mga kababayan, ay hindi niya naman ina-actionan. Ngayon, sasabihin niya na magdo-double time po sila, no, sa kanilang pagtatrabaho. Para saan? After 3 years, no, na wala kayong ginawa, ang tatamad nyo ngayon, sabihin nyo magdo-double time kayo. Paano nyo
no mapupunuan ang inyong kakulangan sa loob ng 3 taon. Yon. Kaya, I think, kailangan nyo ipaliwanag kung saan napupunta yung napakalaking inutang nyo. Walang pandemya, walang mga malalaking proyekto, pero lumobo ang utang ng ating bansa. Mga kababayan, comment na po kayo para po sa ating issues na diniscuss ngayon. Maraming salamat po.